Online trolls nais tapusin ni Soto. Iminungkahi ni Senate President Vicente Soto III ang pagpapatupad ng one person, one account policy sa lahat ng social media platforms upang tuluyang masugpo ang paglaganap ng trolls at peking account online. Ayan. So, ganito po yung dapat ang internet, whatever platform sa internet, kailangan one person, one account. Pagka hindi verified, tanggal. Yan. Okay. Dito muna tayo sa one trolls na kasi kaugnayan pa rin to sa China eh. Nasasaktan daw si Tito Soto na maraming mga trolls at mga Pilipino na kumakampi na hindi kumakampi sa Pilipinas. Nasasaktan ako. Alam nyo, dito na naman tayo sa mga una, no? Yung mga trolls, wala kaming problema dyan. Pinakikialaman mo, global yung mga internet na yan. Hindi mo sakop yan. Una, hindi sakop ng pag-iisip mo yan. Ikalawa, literal na hindi nyo sakop. Yung Facebook, yung X, yung YouTube, wala kayong pake dyan. Unless na gugustuhin ninyo, natanggalin yan sa Pilipinas, mapapabilis ang inyong pagkawala sa Pilipinas. Shoutout sa ating isa sa pinakamagiting na leader ng Maisog, si Placido Pilosopo. Okay. Alam mo, Tito Sen, gusto mo yung mawala yung mga trolls, sana nag-iisip ka rin, no? Tama si Pilosopo. Yun na lang nga kakampi nyo eh. Yun na lang nga bumubuhay sa inyo, mga trolls eh. Bayarang media at saka mga trolls na lang ang bumubuhay sa inyo. Paniwalang-paniwala kayo na marami pa kayo. Lahat ng survey ng ng mga pinagkakatiwalaan na SWS at saka Pulse Asia. Lahat ng survey ng mga pinagtitiwalaang survey firm, nagsasabi na ang majority ng mga Pilipino, super majority pala ng mga Pilipino ay maka-Duterte na. Kaya kayo nagmumukhang marami, pag nag-post kayo sa social media, mga balita sa inyo, ang daming mga nagre-react, ang daming mga positive reaction. Yun yung mga trolls. Ipatatanggal mo pa. Anak ng pupa, wala na nga kayo. Kulang na lang nga, gawin nyo na paraan, makaboto sa inyo yung mga trolls eh. Sa amin, wala kaming pakialam dyan. Mga totoong tao, mga supporter ng mga Duterte, kayo. Di ba napupuna? Ang tagal-tagal mo na sa politika, talo ka pa rin. Pamangkin mo nga si Kiko, hindi naniniwala sa nilabanan ka. Okay. Alam nyo, panay-angas ka, di ba? Ang angas-angas mo na tatapusin mo, ang dami mong parang ang dami mong kayang gawin, no? Kumusta na nga pala? Ito kasi ang pag isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Okay. Ano ba meaning mo ng pagkampi ng isang Pilipino sa Pilipinas? China na naman. China na naman. Bakit hindi mo na nga binabanggit yung persona non grata? Na-shut up ka ba? Ano na nga sabi ni Professor Carlos sa'yo? Kung wala kang alam, bobo ka, manahimik ka, shut up. Sabi ni Carlos if you do not know the implication of the word, just shut up. Ibig sabihin sa Tagalog, English muna, if you do not know the implication of the word persona non grata, if you have no idea what's persona non grata, just shut up.
sa Tagalog, kung bobo ka, tanga, wala kang alam sa persona non grata, manahimik ka na at mag-resign ka na, ibigay mo na sa iba yung pagiging Senate President, nakakahiya ka. Yun ang Tagalog nun. Okay na sana kayo eh. Yung tandem nyo ni Ping Lacson, okay na. Nung panahon na hindi namin napapansin kung anong ginagawa nyo, kaya pala, no? Now I realize. Bigla na pa English. Now I realize, through the years, ang meron lang pala kay ni Lacson ay projection. Ano? Na-realize ko, kaya pala namin kayo hindi napapansin. Dahil talaga namang hindi ka pansin-pansin yung mga pinaggagawa niya. Wala namang epekto sa Pilipinas yung pinaggagawa ninyo. Paano kayo mapapansin? Ngayon napapansin kayo dahil sumobra pagkapapansin nyo ngayon. Nung una mong Senate presidency under President Rodrigo Duterte, hindi ka namin napansin, hindi ka napapansin dahil ang center of attraction si Tatay Digong eh. 'Di ba? Ngayon napapansin kayo diyan ng mga senador, lalo ka na Tito Soto kasi nga helpless na yung mga tao, naghahanap kami ng mga posibleng makahanap ng solusyon. Helpless kami dito sa gobyernong to. Panay nakaw. Tapos nakakita kami dyan sa Senado ng posibleng solusyon sa mga problema namin. Nag-conduct ng Blue Ribbon hearing. Nakita namin, putyan, tindi nito. Aalamin kung sino yung mastermind ng pinakamalawak, pinakamalaking nakawan sa buong Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Gustong malaman ni Marcoleta at nasa tamang direksyon siya. Okay to. Kaya biglang naging sentro po ng pag-asa. Naging sentro ng pag-asa for the last 3 years. Wala na kami nakikitang pag-asa eh. Nanalo si Marcoleta, nanalo kayo. Biglang nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing, na-expose ang mga dapat ma-expose. Bigla kami nagkaroon ng pag-asa sa Senado. Kaya pansin na pansin kayo, kitang-kita yung diferensya noong panahon ni Marcoleta at panahon ninyo ni Ping Lacson pamumuno sa Blue Ribbon Committee. Yun. Kaya kayo napapansin ngayon. Hindi dahil sa kagagawan mo. Pansin na pansin yung pagkakaiba ng atake ni Marcoleta na gustong ilantad yung mga magnanakaw, yung mga mastermind ng mga magnanakaw sa inyo na gusto nyong dinideklara nyo na walang kasalanan si Martin, walang ebidensya laban kay Martin. Paano magkakaroon ng ebidensya ayaw ninyong ipurso? Saan ka pa pumalpak? Sa persona non grata mo, mismo yung Pangulo. Hindi sumunod sa'yo. Akala mo siguro, eto, bata to ni bata ng Pangulo to si Tariela. Ayunan ko to at higitan ko pa. Kasi ganyan siya eh. Gusto niya, mas sikat pa siya eh. Eto lang sinabi ni Tariela, siya higitan niya pa, persona non grata na. Bakit hindi mo na binabanggit yung persona na non grata? Na shut up ka? Okay, ano pa ang sinabi ni Tito Soto? Ito pa po yung mga sinabi ni Tito Soto. Pag ang isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Alam mo, Tito Sen, meron po bang kalaban ng Pilipinas ngayon? Magtapatan po tayo. Ang dami nyo kasi nililin lang eh. Meron po bang mga Pilipino na kumakampi sa kalaban ng Pilipinas?
Alam nyo ba yung treason? Pwede mo lang ikaso yan kung may kalaban ng bansa mo, merong kalaban na digmaan kadigmaan. May digmaan kayo ng isang bansa at kumampi yung Pilipino dun sa kalaban ng bansa ninyo. Kung may deklaradong digmaan sa pagitan ng bansa mo at bansa na kalaban ng Pilipinas at kumampi yung Pilipino doon sa kalaban natin, sa kagera natin, doon lang yung treason. Alam mo ba yon, Tito Sen? Tanong, sino pong bansa ang kadigmaan ng Pilipinas ngayon? Wala. Wala tayong kadigmaan. Ibig sabihin, pag ang kaibigan nating bansa ay kinampihan ng Pilipino, masama po ba yun? Ako, halimbawa, US, kakampi natin na US, kinampihan ko ang US, masama po ba yun? Kinampihan ko ang US laban sa ibang bansang kalaban niya. Freedom po natin yun, di ba? Mamimili ka dahil nag-aaway, nakikipag-away yung US sa isang mo pang kaibigan. Pareho mo silang kaibigan. Pero sa opinion mo, tama yung ginagawa ng US. Masama ba yun? Kaibigan mo yung US. Halimbawa, nag-away yung US at Australia. Pareho natin silang kaibigan. Ikaw, nagbigay ka ng opinion bilang isang vlogger o bilang isang tao, isang Pilipino. Kumampi ka sa US laban sa Australia. Pareho mo silang kaibigan. Masama po ba yun? Hindi. Kasi US ka kumampi. Di ba? Yan yung sinasabi niyo eh. Alam niyo po, wag na yung Australia. Gawin na natin ngayon China. Tayo po ba ay meron tayong declared na war against China? Ano po ang opisyal na katayuan natin with China? Kaibigan ng Pilipinas ang China. Masama po ba makipagkaibigan ang isang tao sa kaibigan ng bansang Pilipinas? Kaibigan nga natin yan. Bakit? Hindi nga natin pinipigilan yung mga tao natin. Hindi nga natin pinipigilan yung mga turista natin na magpunta sa Hong Kong, magpunta sa Macau, magpunta sa mainland China bilang turista. Kasi kaibigan natin yung China. Hindi ka pupunta, kung kaaway mo yan, una, hindi ka rin papayagan ng China na dumalaw ka ron dahil kaaway mo sila. Yan po. Na may mga turista nagpupunta ng Hong Kong, Macau at mainland China, turistang Pilipino, patunay po yan na kaibigan natin ng China. Ano po bang mga pinagsasabi ninyo? Sa totoo lang. Magtotohanan po tayo. Ano po bang pinagsasabi ninyo? Ng mga traidor at kung ano-ano pa. Pautot nyo lang yan. Maliban na espiya yung tao. Pero yung nag-ano ng posisyon. Dahil hindi naman natin kaaway yung China. In fact, kaibigan natin sila. Ano yun? Pwede kang pumunta sa China anytime. Dahil kaibigan naman natin silang bansa. Pero bawal mong pupurihin, bawal mong ipagtanggol. Sana logic lang, you know? Wala naman pong digmaang nagaganap. Hindi po tayo nakikipaglaban. Yung AFP po natin, hindi po natin pinalulusob. Trabaho po ng Coast Guard yan. Coast Guard, pangalagaan yung ating teritoryo. Wala pong pumipigil sa inyo na pangalagaan. Pag binomba kayo ng tubig, bombahin nyo ng tubig. Talagang ganun. Hayaan nyo yung mga tao sa diplomatiko
Mag-usap-usap para mapayapa dyan. Di natin pinipigilan yung bansa natin na ipagtanggol yung ating teritoryo. Atin yan, ipagtanggol natin yan. Correct. O anong problema? Bakit kung makapagsalita kayo na pro-China kayo? Ano masama? Maging pro-China ka, maging pro-US ka. Masama ang maging pro-China kung kadigmaan natin ng mga China. Masama ang maging pro-US kung kadigmaan natin yung US. Nililinaw ko lang kasi ang dami na pong mga panluloko sa atin eh. Pro-China ka. Masamang tao ka. Puta, kailan pa naging masamang tao ang pro-China? Ang dami-dami incheck, edi ano yan, lugar ng mga demonyo? Lugar ba ni Satanas yan?